Let us open our Bible and please read Psalms 36 verse 8. Praise the Lord. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Ayan. Minsan, pag nagising tayo sa umaga, mula sa ating pagtulog sa gabi, paggising natin, ano kaagad ang ating isaisip? Ano kaagad ang ating isapuso? Ano kaagad ang ating mararamdaman sa ating paggising? Of course, paggising natin, i-connect mo kaagad ang sarili mo sa Diyos. I-switch on mo kaagad. Kasi while we are sleeping, you are unconscious. Pero paggising mo, you are already conscious. You are already in yourself. Na ikaw na yan. So anong unahin mo? Salat. Of course. I-connect mo ang isip mo, ang puso mo sa Diyos. Then, what kind of feeling you should have? Anong klaseng damdamin meron ka pag kinonect mo yung isip, yung puso mo sa Diyos na siyang lahat sa buhay mo? Yung sinabi sa awit kanina, Jesus is all the world to me. My life, my joy, my all, siya lahat. So, kailangan ramdam mo yung pleasure. Yung bang you are satisfied. Kaya nga sinabi dito, they shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house. Bakit house? This is the house of God. Meaning to say, hindi ibig sabihin if you are in your room, if you are somewhere in your work site, nandoon ka man sa field, wala na ang Diyos because that is not the sanctuary, that is not the house of God. No. Pag sinabing fatness of thy house, diyan kasi yung source ng Word of God. At kung saan ka man pupunta, dala-dala mo yung katabaan na napakinggan mo sa salita ng Diyos. Yung fatness. Pag sinabing fatness, that is health. Pag sinabing fatness, wag lang yung obese, kay unhealthy na yun. Ang sinasabi dito na fatness, yung bang abundant blessings, favor. Kung ano pa yung matatawag natin na magbibigay sa iyo ng kagalakan, kasayahan, satisfaction. Yun yung fatness. And thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. So, ibig sabihin yan, yung pleasures na ipapainom ng Diyos sa buhay natin. Itong peace, alam niyo yung peace? Hindi mo kayang bilhin niya ng pera. There was a time I was invited to visit a residence in Manila. And that residence, siya yung may-ari ng Victory Liner. Yung Victory Liner na yan, that is one of the biggest bus na company sa Luzon. If you want to go Baguio, Victory ang sinasakyan karamihan. If you want to go to Gigaraw, Victory din. Si Mrs. Trinidad. After I preach sa bahay nila,
before I proceed to the closing prayer, I asked her, Ma'am, what is your prayer request? Isa lang hiningi niya. Kasi may pera na siya. May magandang bahay na siya. Kapitbahay sila ni GMA. Kasi malaking subdivision niya sa Manila. Mga millionaires village. Lahat nandiyan na kasi sa kanya. So, of course, ang hihingiin niya is yung wala. Alam mo anong hiningi niya? I was surprised. Ano po, ma'am? Sabi niya sa akin, please pray for me for peace. Peace. You cannot buy that by money. Kaya tayo na nakaka-avail ng peace sa isip, sa puso natin. That is one of, we may say it, pleasure. Yung masarap ang pakiramdam. Bakit meron tayong peace of mind? Tingnan mo yung Word of God kagabi. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabahala sa ating hinaharap dito sa lupa. God can take care of us. So may peace ka. Hindi mo kayang bilhin yan ng pera. Kaya maraming river of His pleasures na ipapainom ng Diyos sa atin. Ano pa? Joy or gladness or happiness. Hindi mo yan mabibili ng pera. Happy ka, masaya ka. Because God gave you such privilege to enjoy. Meron kang peace of mind, meron kang happiness. That is pleasure from God. Papainom yan sa atin. Kung alam nyo lang, ilang taong mayayaman sa sanglibutang ito who are pursuing that, but they failed. That's why no wonder maraming mga sa first world countries, maraming cases na nagko-commit ng suicide because they don't have that peace. They don't have that gladness. Pero dito sa atin, pinapainom sa atin yan ng Diyos. Pinapainom, meaning to say, pinapadama, pinapainom, meaning to say, pinapagkaloob niya sa atin. Kaya, therefore, paggising mo sa umaga, connect yourself to God automatically and feel it, His presence. Hindi yung maggising ka ng umaga, mag-pray ka. Parang kinakausap mo yung ceiling ng atik. Parang kinakausap mo lang yung wall ng bahay. Parang kinakausap mo lang yung mga non-living things dyan. Remember, the moment you awake and you pray, you are not talking sa ano paman, but you are talking with the living God. So, damahin mo yung pleasures na ipapainom ng Diyos sa buhay mo. Kaya, we are satisfied with the fatness of His house. Praise the Lord. Talagang satisfied tayo. Basa pa, Psalm 16:11. Praise the Lord. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan. Ipapakita mo sa akin ang daan ng buhay. Sa inyong presensya, puno ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay, maraming pleasures forevermore. Kaya, napakayaman natin ng biyaya mula sa ating Panginoong Diyos. Yung mayayaman, hindi nyo ba alam? Para lang sila masaya. Mag-hire yan sila ng clown. Kung malakas pa yan si Mr. Bean, i-hire nila yan. Hindi nyo ba alam? It cost too much for some
personalities that will make them happy. Ay sa atin, it is happiness. True happiness. You don't need money to pay for that. Totoong happiness maramdaman ng puso natin. Praise the Lord. Galing yan sa ating Panginoong Diyos. In His presence, there is fullness of joy. In Thy right hand, there are pleasures forevermore. Kailangan natin yang i-consider, kailangan natin yang ipagmalaki sa buhay natin na nanatili tayo sa Diyos. Or else, our lives will be boring. Or else, our lives will be nonsense, pointless, void. Ano pang meron? Bakit tayo manatili dito sa Panginoong Diyos? Kung wala man lang yung mga bagay na yan. So, nandito tayo for a cause. Merong dahilan. And ang dahilan na yan is too much. Sobrang-sobra ang blessing na binigay ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin kayang yung compensation, yung makompensate yung ating faith, ating pagmamahal sa Diyos. Hindi natin kayang pantayan sa Kanyang binibigay sa atin. Kaya we are so much privileged talaga. Basa pa. Psalm 17, verse 15. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Yes. Yun nga sabi ko sa inyo, tuwing gumigising tayo, we are satisfied in His likeness. Dahil we are being connected with Him, so in His likeness, we shall be satisfied, being holy, being righteous, being godly. That is His likeness. Yan yung Kanyang katangian. Paggising natin, praise the Lord, I am satisfied with thy likeness. Masarap ang pakiramdam natin. Nandyan talaga yung full na privilege na ibibigay ng Diyos sa buhay po natin. We are satisfied of the river of His pleasures. Grabe, hindi basta-basta. Hindi yung there is a moment, there is a time na mapuputol yan sa buhay natin. Ilagay natin within 24 hours kung sakaling gising ka. Meron lang oras na schedule, ipadama ng Diyos sa iyo yung joy, yung peace, yung satisfaction. Tapos the rest of the time, nandyan na yung fear, nandyan na yung anxiety, nandyan na yung stressful, yung stress, ano pa yung mga bagay-bagay na ang mga tao halos maluko na sa buhay na hindi na niya maintindihan ang kanyang takbo sa buhay niya. Hindi. Basta nakakonect ka sa Panginoong Diyos, you are satisfied in His likeness. Praise the Lord. Ang sarap ng pakiramdam mo. Kaya, let us behold God in righteousness. Ibig sabihin yan, let us not cancel. Huwag nating i-cancel yung righteousness that we obtain from God. Let us bear it. Let us keep it. Let us take pleasure in it. And let us face the Lord in prayer, in worshiping, in righteousness. Ganon ang gusto ng Diyos. Praise the Lord. Yung bang humaharap ka sa Kanya, bearing His likeness. Dala-dala mo yung holiness ng Diyos. Basa pa, Psalm 65 verse 4. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou choosest, and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Yes. Mapalad yung mga tao na ever since they never experienced such privilege. And yet, dumating ang panahon, God caused them to approach God. Napalapit sila sa Panginoon. Tingnan mo yung service namin sa Arc Castillo. And not only in that case or in that service, lahat na ating
hinaharap na pagmiminister natin sa mga tao, pagbibigay natin ng Word of God sa kanila, isa lang ang naramdaman nila. Isa lang ang nasasabi nila. Ano yun? Pastor Chip, as if I am floating. Napakagaan ang pakiramdam ko. I felt the mighty presence of God. Yung mga balahibo ko, nagsitayuan. Naramdaman ko yung touch ng Diyos sa aking pagkatao, sa aking buhay. You see, ililip up ka ng Diyos. Hindi mo yan maramdaman. Yung droga, iba naman yung droga eh. Maging high ka nga. Pero, it destroys the faculty of your mind. Sisirain yung utak mo. Tinan mo yung na-post bago lang. Isang ama, hinabol ang bata. 2 bata yun hinabol niya. Tapos naked siya, wala siyang damit. Naked talaga. Hinabol niya yung 2 bata, nahalbot niya yung isang bata. Hinawakan niya yung 2 paa, yung ulo nandoon sa baba. Para siyang naghampas ng pantalon na nilabhan ba. Hinampas niya na hinampas doon sa semento. Nagkaroon ngayon na notice ng mga kapitbahay, nagsilabasan, aawatin nila. Hindi nila kayang awatin, may lalaki doon na sumugod. Kunin yung bata, hindi daw talaga mabitawan ang bata. Napakalakas daw talaga ng kapit. Hanggang nabitawan yung bata, itinabi yung bata sa tabing daan. Nagsuntukan daw sila doon sa tao na yun. Pero nakaalpas yung tao, binalikan yung bata. Sinuntok ng sinuntok. Tapos yung mga kapitbahay hindi makalapit, takot din eh. Sabi daw ng tao na yan, kaninong bata ito? Sa iyo yan, anak mo yan. Anak ko pala ito. Wala na praning na First niyang take ng drugs, para siyang inaangat, high. But, tama lang yung sinabi dyan, there is a way which seemeth right unto a man's eye, straight, but the ends thereof are the ways of death. Pagsira ng faculty ng kanyang mind, siguro ang kanyang pumasok sa isip niya, yung hinahawakan niya, akala niya siguro yun, ahas na papatay sa kanya. So, kung ikaw, papatayin ka ng ahas, tapos nahawakan mo yung ulo ng ahas, ihampas mo talaga ng husto hanggang mamatay. Hindi na tao, hindi na bata yung tingin niya. Pakinig kayo dyan sa mga tao na nalulong sa droga. Tapos nag-withdraw sa droga. Tapos nag-testimony. Anong sabi? Narinig ko yung babae. Nakapartner ako ng drug addict. Nayaya niya akong maging addict din. Nagkaanak din kami. Dumating ang panahon. Masaya na ako dahil pareho kami laging nahahay. Masarap daw ang buhay nila, nahahay daw sila lagi sa droga. Pero napabayaan namin ang mga anak. Hanggang ang mga anak ko na ang nagsabi, Ma, hintuan mo na yan. Hindi daw siya huminto. Hanggang dumating ang panahon, yung mga teddy bears na yan, yung mga manika nandyan sa kanilang bahay, nagsasalita na. Kumikilos na. Kaya sabi niya, bakit nagsasalita ito? Hala, baka mabuang na ako. Hintuan ko na lang ito. Imposible naman ito. Nagsasalita na sila. Mabuang ka talaga. Buti na lang huminto siya. Kaya, ganun po. Hindi mabibili ang kapayapaan, ang kagalakan. Pag yan ay binigay ng Diyos sa iyo, you are one of the most privileged person here on earth. Kaya paggising natin sa umaga, hanggang kailan tayo matulog sa gabi, connect yourself to God. Huwag mo na siyang ipahiwalay sa iyo. Kasi siya lang yung magbibigay sa iyo ng totoong peace, totoong pleasure. Praise the Lord. Kaya, ganun. Mapalad yung tao na nag-approach dyan sa Diyos. Kasi
ipapadama ng Diyos sa kanila. Para kang inaangat. Ma-feel mo talaga yan. Yun ang ekspresyon ng mag-asawa. Pastor, nung piniprihan mo ako, nadama ko yung pumasok sa aking katawan na mainit. Ang sarap ng pakiramdam ko. Sabi naman ng misis, kanina, Pastor, habang nakikinig ako ng Word of God, buong katawan ko, para akong nililip up. Ang gaan ng pakiramdam ko. Naramdaman ko yung mga balahibo ko. Nagtatayo. Iba rin yung balahibo na pag mayroon taning, masamang espiritu na magtayo. Hindi man yan dito man yan sa ano? Ano yan? Tawag dito? Batok. Kaya sabi ko, praise the Lord, hallelujah, thank you, Jesus. Because the presence of God is being felt to those people who approach God. Kaya blessed whom thou choosest, causes to approach unto you, that they may dwell in your courts, and shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Praise the Lord. Kaya lumabas sa bibig nila na, Pastor, balik ka dito. Gusto namin, mga anak namin makarinig. So they are already thirsty. Wow na sila sa kanilang naramdaman. Ganun man talaga. I am longing for your presence as the deer panted. Praise the Lord. Para akong usah na nauuhaw, na pumupunta sa batis at umiinom ng tubig. I am longing for your presence. Yun, basahin natin. Isaiah 55, 1 and 2. Praise the Lord. Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Yan. Tingnan mo yung ang Panginoong Diyos. Lahat na nauuhaw. Lumapit kayo sa tubig. Sila na walang pera. Halik kayo. Bumili kayo at kumain kayo. Tingnan mo, wala nang ang pera, pero pabibilhin ka pa. What do you mean of that? If you don't have money, you cannot acquire anything except you pay for it. Dito, wala kang money, but you can avail without money. Praise the Lord. Buy wine and milk without money. Huwag kayong mag-isip, pinapahintulutan tayo ng Diyos maglasing. Huwag kayong mag-isip, pinapahintulutan tayo ng Diyos bumili ng wine, tanduay, pondador, vodka, Johnny Walker, kung ano-ano pa yung anyeho, o kaya yung suktong, o yung quadrocantus. 4 na kanto yung gin. Hindi. Dito sa Bible, yung mga grape juice, wine yan. Praise the Lord. Huwag nating i-misinterpret ang Bible. And milk without money and without price. Because it's free. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, for your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Praise the Lord. We are satisfied so much with God. Dito tayo masatisfied. Kaya connect yourself to God automatically. Paggising mo pa lang, hindi ka pa nakababa dyan sa higaan mo. Kasi paggising mo and you do something, baka you will forget. Paggising mo lang kagad, do not move, but connect first yourself to God in prayer. Even a very short statement. Sabihin mo lang, thank you, Jesus. You are all the world to me.
I love you, Jesus. I will keep your commandments. Hallelujah. Ganun lang. Tapos, at least, na-reconnect mo yung consciousness mo dyan sa Diyos. Praise the Lord. Kasi nung natulog ka, before you went to sleep, bago ka nakatulog, nag-pray ka man talaga. So you are connected with God. Pag nag-snoring ka na, naghilik ka na, siyempre wala ka ng unconscious ka na. Nung nagising ka, i-connect mo na naman. Ganon ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basa pa, Matthew 5:6. Praise the Lord. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Yes. Kung ang mga tao na wicked, na walang takot sa Diyos, anong kinakauhawan nila? Nauuhaw sila sa iniquity. Parang ginagawa nilang juice yung iniquity. Lagi silang nagtitimpla ng iniquity. Iniinom nila. Yun ang kinakauhawan nila. Sa atin, it's different. Absolutely. Iba. Ang iniinom natin at kinagugutuman natin at kinauuhawan natin ang righteousness ng Diyos. Praise the Lord! Yun yung ating kinauuhawan. Alam mo, ang tao pag nauhaw, he cannot have the so-called tranquility or peace until mainom niya yung kinauuhawan niya. Tayo, ganun din. Huwag tayong masatisfy without the righteousness of God na kinauuhawan natin. Gawin natin yan lagi. Basa pa, Psalm 16:11. Praise the Lord. Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan. It is very necessary, it is very important that the path of life is being on our sa front natin, sa harapan natin. Pinapakita ng Diyos yan. Mahirap yung naka-hidden yung path of life. Tapos para kang bulag. You don't know where to go. Hindi. Sabi dito, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. Yan. Every day, nandiyan nakalatag yung path of life. Walk on that road. Lumakad ka dyan sa righteousness. Basa pa, Psalms 46:4. Praise the Lord. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Yes. Hanapin mo yung river na yan. Merong river which streams shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Hanapin mo yan kung saan run down, kung saan nagkaroon ng parang stream. Alam mo yung stream? Yung moving water of a river. Yan ang stream. Na yung Word of God hindi nahihinto. Yung Word of God freely nagpo-flow. Yun ang dapat nating hanapin. Praise the Lord. Last verse, Isaiah 48:21. Praise the Lord. And they thirsted not when he led them through the deserts. He caused the waters to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gushed out. Yes. Kahit pa ilang taon tayo makikinig ng Word of God, this Word of God shall never be stopped nor cease. Or parang balon ba na mahubas? No. This will be flowing. Tingnan mo yung Dumoy. Kaya sikat ang Dumoy water sa Davao City. Dahil pag-check niyan, we are the second cleanest water in the world. The water in Dumoy is being checked. Tayo ang
pinaka-ikalawa sa buong mundo na pinakamalinis na tubig, yung potable water, yung dumoy na yan. Maliit pa ako, nagpo-flow na yan dyan. Hanggang ngayon, at tumatanda na ako, walang hinto. Tingnan mo yung membro natin dito na bagong baptize, si Brother Lito. Yan ang negosyo niya, delivery ng dumoy water. Hospital, apartments, and any establishment na Jollibee, minsan nagsusupply sa Jollibee pag nagkakaroon ng aberya yung water district dahil nire-repair. Siya yung supplier. Ibig sabihin yan, dito, ganon din sa buhay natin, hindi ito mahihinto. Kami na ginagamit ng Diyos, hindi kami makulangan dahil hindi amin ito. Ito yung Spirit of God na gumagamit sa amin. They thirsted not when He led them through the deserts. He caused the waters to flow out of the rock for them. He clave the rock also, and the waters gush out. Hindi mahinto. Kaya, to God be the glory in the midst of dry and thirsty land. Sa Kanyang presensya, we are satisfied with the streams of His river, which hath pleasure forevermore. Praise the Lord.